Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 160. Lumang Tipan. Ikalawang Samuel Kapitulo 14, Ikalawang Samuel Kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 12. Ngayon, nahalata ni Job anak na lalaki ni Zeruias na naghahangad ang puso ng hari na makita si Absalom. Kaya nagpadala ng salita si Job sa tiko at nagpadala ng isang matalinong babae sa kanya. Sinabi niya sa kanya, pakiusap magkunwaring ikaw ay isang taong nagdadalamhati at magsuot ng damit panluksa. Pakiusap huwag pairan ang iyong sarili ng langis, pero maging katulad ng isang babaeng nagluluksa ng magtagal na panahon para sa patay. Pagkatapos pumunta sa hari at sabihin sa kanya ang tungkol sa kung ano ang aking ilalarawan. Kaya sinabi ni Job sa kanya ang mga salita kanyang sasabihin sa hari. Nang makipag-usap sa hari ang babaeng mula sa tiko, nagpatira pa siya sa lupa at sinabi, tulungan mo ako, hari. Sinabi ng hari sa kanya, anong problema? Sumagot siya, ang katotohanan isa akong balo at patay na ang aking asawa. Ako na iyong lingkod ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki, nag-away silang dalawa sa bukid at walang sino mang umawat sa kanila. Pinalo ng isa ang isa at pinatay siya. At ngayon nag-alsa laban sa iyong lingkod ang buong angkan at sinabi nila, isuko ang lalaking pumalo sa kanyang kapatid, para mapatay namin siya, para bayaran ang buhay ng kanyang kapatid na kanyang pinatay. At kaya sisirain din nila ang tagapagmana. Sa makatwid papawiin nila ang nagliliyab na uling na natitira sa akin at walang iiwan para sa aking asawa maging pangalan ni kaapu-apuhan sa ibabaw ng mundo. Kaya sinabi ng hari sa babae, umuwi ka sa iyong bahay at mag-uutos ako ng isang bagay na gagawin para sa iyo. Sumagot sa hari ang babae ng tiko, aking Panginoon, hari, naway sa akin at sa pamilya ng aking ama ang kasalanan. Walang kasalanan ng hari at kanyang trono. Sumagot ang hari, sino man ang magsasabi ng anumang bagay sa iyo, dalhin mo siya sa akin at hindi kanya mahahawakan kailanman. Pagkatapos sinabi niya, pakiusap, naway isipin ng hari si Yahweh na iyong Diyos, para hindi na makasira ng sino man ang tagapaghiganti ng dugo, para hindi nila wasakin ang aking anak. Sumagot ang hari, habang nabubuhay si Yahweh, walang isang buhok ng iyong anak ang mahuhulog sa lupa. Pagkatapos sinabi ng babae, pakiusap hayaang magsalita pa ang iyong lingkod sa aking Panginoon na hari. Sinabi niya, magsalita ka. Kaya sinabi ng babae, sa gayon bakit ka nag-iisip ng ganoong bagay laban sa mga tao ng Diyos? Dahil sa pagsasabi ng bagay na ito, ang hari ay katulad ng isang tao na makasalanan, dahil hindi na ibinalik pa uwi ng hari ang pinalayas niyang anak. Dahil dapat mamatay tayong lahat at katulad ng tubig na natapon sa lupa na hindi na maaaring matipong muli. Pero hindi kumukuha ng buhay ang Diyos, sa halip, hahanap siya ng isang paraan para ibalik ang isang pinaalis mula sa kanyang sarili. Pagkatapos ngayon, sa pagkakakita na pumarito ako para sabihin ang bagay na ito sa Panginoon ko na hari, ito ay dahil tinakat ako ng mga tao. Kaya sinabi ng iyong lingkod sa kanyang sarili, makikipag-usap ako ngayon sa hari. Marahil gagawin ng hari ang kahilingan ng kanyang lingkod. Dahil pakikinggan ako ng hari, para iligtas ang kanyang lingkod mula sa kamay ng lalaki na sisira sa akin at sa aking anak ng sama-sama, mula sa pamana ng Diyos. Pagkatapos na nalangin ang iyong lingkod, Yahweh, pakiusap hayaang magbigay ginhawa sa akin ang salita ng aking amo na hari, dahil gaya ng isang anghel ng Diyos, gayon din ang aking amo na hari sa pagsasabi ng mabuti mula sa masama. Makasama mo nawa si Yahweh na iyong Diyos. Pagkatapos sumagot ang hari at sinabi sa babae, pakiusap huwag itago mula sa akin ang anumang bagay na aking tinatanong sa iyo. Sumagot ang babae, hayaang magsalita ngayon ang aking Panginoon na hari. Sinabi ng hari, kasama mo ba ang kamay ni Job sa lahat ng ito? Sumagot ang babae at sinabi, habang buhay ka, aking Panginoon na hari, walang isa mang makakatakas sa iyong kanang kamay o sa kaliwa mula sa anumang bagay na sinabi ng aking Panginoon na hari. Ang iyong lingkod na si Job ang siyang nag-utos sa akin at sinabi sa akin ang mga bagay na ito na sinabi ng iyong lingkod. Ang iyong lingkod na si Job ang gumawa nito para palitan ang takbo ng pangyayari.
Matalino ang aking Panginoon, katulad ng katalinuhan ng isang anghel ng Diyos at alam niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa lupain. Kaya sinabi ng hari kay Job, tingnan mo ngayon, gagawin ko ang bagay na ito. Pagkatapos pumunta ka at isama pabalik ang binatang si Absalom. Kaya nagpatira pa si Job sa lupa bilang paggalang at pasasalamat sa hari. Sinabi ni Job, ngayon alam ng iyong lingkod na nakasumpong ako ng kabutihang loob sa iyong paningin, aking Panginoon na hari na ginawa ng hari ang kahilingan ng kanyang lingkod. Kaya tumayo si Job, pumunta sa Gesher at dinala si Absalom pabalik sa Jerusalem. Sinabi ng hari, maaari siyang bumalik sa kanyang sariling bahay, pero hindi niya maaaring makita ang aking mukha. Kaya bumalik si Absalom sa kanyang sariling bahay, pero hindi nakita ang mukha ng hari. Ngayon, walang sino man sa buong Israel ang pinuri para sa kanyang kakisigan na higit pa kay Absalom. Walang kapintasan sa kanya mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Kapag ginugupit niya ang buhok sa kanyang ulo sa katapusan ng bawat taon, dahil mabigat ito sa kanya, tinitimbang niya ang kanyang buhok, tumitimbang ito ng 200 shekel na sinusukat sa pamamagitan ng pamantayang timbang ng hari. Isinilang kay Absalom ang 3 anak na lalaki at 1 anak na babae na ang pangalan ay Tamar. Isa siyang magandang babae. Nanirahan si Absalom sa Jerusalem ng 2 buong taon na hindi nakikita ang mukha ng hari. Pagkatapos nagpadala ng salita si Absalom kay Job para ipadala siya sa hari, pero hindi pumunta sa kanya si Job. Kaya nagpadala ng salita si Absalom sa pangalawang pagkakataon, pero hindi pa rin pumunta si Job. Kaya sinabi ni Absalom sa kanyang mga lingkod, tingnan, malapit sa akin ang bukid ni Job at mayroon siyang sebada roon. Puntahan ninyo at sunugin ito. Kaya sinunog ng mga lingkod ni Absalom ang bukid. Pagkatapos tumayo si Job at pumunta sa bahay ni Absalom at sinabi sa kanya, bakit sinunog ng iyong mga lingkod ang aking bukid? Sumagot si Absalom kay Job, tingnan, nagpadala ako ng salita sa iyo na nagsasabing, pumirito ka para maaaring may padala kita sa hari para sabihin na, bakit pa ako pumarito mula sa Gesher? Mas mabuti pang nanatili ako roon. Kaya ngayon hayaan akong makita ang mukha ng hari at kung nagkasala ako, hayaan siyang patayin ako. Kaya pumunta si Job sa hari at sinabihan siya. Nang pinatawag ng hari si Absalom, pumunta siya sa hari at yumukod ng mababa sa lupa sa harapan ng hari at hinagka ng hari si Absalom. Pagkatapos nito naghanda si Absalom ng 1 karo at mga kabayo para sa kanyang sarili, kasama ang 50 tauhan para tumakbo sa kanyang unahan. Babangon ng maaga si Absalom at tatayo sa tabi ng daang papasok sa tarangkahan ng lungsod. Kapag pumunta sa hari ang sinumang may isang alitan para sa paghahatol, sa gayon tatawagin siya ni Absalom at sasabihing, mula sa anong lungsod ka galing? At sisigat ang lalaki, nanggaling ang iyong lingkod sa isa sa mga lipi ng Israel. Kaya sasabihin ni Absalom sa kanya, tingnan mo, mabuti at tama ang iyong kaso, pero walang isang binigyan ng hari ng kapangyarihan para dinggin ang iyong kaso. Idinagdag ni Absalom, nais kong maging hukom ako sa lupain, para ang bawat taong may anumang alitan o dahilan ay maaaring makalapit sa akin at bibigyan ko siya ng katarungan. Nangyari ito nang may papalapit na isang tao kay Absalom para parangalan siya, iaabot ni Absalom ang kanyang kamay at hahawakan siya at hahalikan siya. Kumilos si Absalom sa ganitong paraan sa buong Israel na pumupunta sa hari para sa paghahatol. Kaya nakuha ni Absalom ang mga puso ng kalalakihan ng Israel. Pagkatapos ng 4 na taon sinabi ni Absalom sa hari, pakiusap pahintulutan mo akong umalis at tuparin ang isang panatang aking ginawa kay Yahweh sa Hebron. Dahil gumawa ang iyong lingkod ng isang panata habang naninirahan ako sa Gesher sa Aram, sa pagsasabing, kung talagang dadalhin ulit ako ni Yahweh sa Jerusalem, sa gayon sasambahin ko si Yahweh. Kaya sinabi ng hari sa kanya, umalis ng mapayapa. Kaya tumayo si Absalom at pumunta sa Hebron. Pero pagkatapos nagpadala si Absalom ng mga especially iya sa lahat ng mga lipi ng Israel, na nagsasabing, sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng trumpeta,
sa gayon dapat ninyong sabihin, si Absalom ay hari sa Hebron. Kasama ni Absalom na pumunta ang 200 kalalakihang mula sa Jerusalem, na kanyang inanyayahan. Pumunta sila ng walang kamalayan, walang nalalaman sa anumang bagay na binalak ni Absalom. Habang naghahandog si Absalom ng mga alay, ipinatawag niya si Ahitophel mula sa kanyang bayang pinagmulan sa Gilo. Tagapayo siya ni David. Matindi ang pakikipagsabuatan ni Absalom dahil patuloy na dami ang mga taong sumusunod kay Absalom. Bagong tipan. Acts 12 minuto pasado alas 5:42. Maraming mga tanda at mga kababalaghan ang naipamalita sa mga tao sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol. Nagkakatipon silang lagi sa portiko ni Solomon. Ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na sumali sa kanila, gayunpaman, sila ay patuloy na pinahalagahan ng mga tao. Marami pang mga mananampalataya ang naidagdag sa Panginoon, maraming mga lalaki at mga babae, kaya dinadala nila maging ang mga may sakit sa daanan at ipinapahiga sa mga higaan at sa hiligan, upang sa pagdating ni Pedro baka sakaling tumama sa ilan sa kanila ang kanyang anino. Mayroon ding maraming bilang ng mga tao ang dumating mula sa mga bayan sa palibot ng Jerusalem, dinadala ang mga may sakit at mga pinapahirapan ng maruming mga espiritu, at silang lahat ay gumaling. Ngunit tumayo ang pinakapunong pari, at ang lahat ng kanyang mga kasama, na sekta ng mga Sedeseo, at sila ay napuno ng inggit at dinakip nila ang mga apostol, at inilagay sila sa pampublikong bilangguan. Ngunit kinagabihan binuksan ng anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at ginabayan sila palabas, at sinabi, "Pumunta kayo sa templo, tumayo at magsalita sa mga tao lahat ng mga salita ng buhay na ito." Nang marinig nila ito, pumasok sila sa templo ng magbubukang liwayway at nagturo. Ngunit dumating ang pinakapunong pari, at lahat ng kasama niya, at tinawag ang buong konseho, lahat ng mga matatanda ng Israel, at pinapante sila sa bilangguan upang kunin ang mga apostol. Ngunit hindi sila nakita sa bilangguan ng mga pumuntang opisyal, at bumalik sila at ibinalita, "Natagpuan namin na maingat na nakasarado ang bilangguan at ang mga bantay ay nakatayo sa pintuan, ngunit nang aming buksan ay wala kaming nakita." Ngayon nang narinig ng kapitan ng templo at ng mga punong pari ang mga salitang ito, sila ay labis na naguluhan ukol sa kanila ayon sa kung ano ang kalalabasan nito. Pagkatapos may isang dumating at sinabi sa kanila, "Ang mga lalaki na inyong inilagay sa bilangguan ay nakatayo sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't nagtungo ang kapitan kasama ang mga opisyal, ibinalik sila, ngunit walang karahasan, dahil natakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Nang dalhin nila sila, iniharap sila sa konseho. Nagtanong ang pinakapunong pari sa kanila, nagsasabing, "Hindi ba't mahigpit namin kayong pinangbilinan na huwag magturo sa pangalang ito? Gayunpaman, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong katuroan, at ninais ninyong dalhin sa amin ang dugo ng taong ito." Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Kinakailangang sundin namin ang Diyos ng higit kaysa sa mga tao. Ang Diyos ng aming mga ama ang bumuhay kay Jesus, na inyong pinatay sa pamamagitan ng pagbitin sa kanya sa puno. Tinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran sa mga kasalanan. Mga saksi kami ng mga bagay na ito, at gayon din ang banal na espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga susunod sa kanya." Nang marinig ito ng mga kasapi ng konseho, galit na galit sila at ninais na patayin ang mga apostol. Ngunit ang isang pariso na nagngangalang Gamaliel na isang tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng lahat ng tao, ay tumayo at iniutos na sandaling ilabas ang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, "Mga tao ng Israel, pagtuunan ninyong mabuti ng pansin ang panukala na inyong ginagawa sa mga taong ito." Hindi pa nagtatagal nang lumitaw si Judas na inaangking siya ay kilalang tao, at maraming tao, mga 400 ang sumali sa kanya.
pinatay siya, at lahat ng sumusunod sa kanya ay nagkalat at walang nangyari. Pagkatapos ng lalaking ito, lumitaw si Judas ng Galilea sa mga araw ng pagpapatala at nakahikayat siya ng ilang tao na susunod sa kanya. Nasawi rin siya, at kumalat lahat ng sumusunod sa kanya. Ngayon sinasabi ko sa inyo, lumayo kayo sa mga taong ito at hayaan sila, dahil kung sa tao ang plano o gawaing ito ay babagsak. Ngunit kung ito ay sa Diyos hindi ninyo sila maaaring pabagsakin, lalabas pang kayo ay lumalaban sa Diyos. Kaya nahikayat sila. Pagkatapos pinapasok nila ang mga apostol at sila ay binugbog at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at hinayaan silang umalis. Iniwan nila ang konseho na nagagalak na sila ay napabilang na karapat-dapat na makaranas ng kasiraang puri para sa kanyang pangalan. Pagkatapos noon araw-araw sa templo at sa bawat bahay, sila ay patuloy na nagtuturo at ipinapangaral si Jesus bilang Kristo. Mga Kawikaan, Proverbs 14:15-24. Ang hindi naturuan ay naniniwala sa lahat ng bagay, ngunit ang taong maingat, iniisip ang kanyang mga hakbang. Ang marunong ay may takot at lumalayo mula sa kasamaan, ngunit ang hanggal ay panatag na hindi pinapansin ang babala. Ang isang madaling magalit ay nakagagawa ng mga kahangalan, at ang tao na gumagawa ng masasamang pamamaraan ay kinamumuhian. Ang mga taong hindi naturuan ay magmamana ng kahangalan, ngunit ang taong maingat ay napapaligiran ng kaalaman. Ang mga masasama ay yuyuko sa harap ng mabubuti, at ang mga masama ay luluhod sa tarangkahan ng mga matuwid. Ang mahihirap ay kinamumuhian kahit ng kanyang sariling mga kasamahan, ngunit ang mga mayayaman ay maraming kaibigan. Ang isang nagpapakita ng paghamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit ang isang nagpapakita ng kagandahang loob para sa mahirap ay masaya. Hindi ba ang mga nagbabalak ng masama ay naliligaw? Ngunit ang mga nagbabalak na gumawa ng mabuti ay makatatanggap ng katapatan sa tipan at pagtitiwala. Sa lahat ng mahirap na gawain ay may darating na kapakinabangan, ngunit kung puro salita lamang, ito ay haantong sa kahirapan. Ang korona ng mga taong marunong ay ang kanilang kayamanan, ngunit ang kamangmangan ng mga hanggal ay nagdadala ng lalong maraming kahangalan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyong harapan, na may pagpapakumbaba dahil sa mga komplikasyon ng aming buhay habang nagsisikap kaming mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Tulad ng pagsisikap ni Absalom na makuha ang puso ng mga tao, tulungan mo kaming maamuno ng may integridad at pag-ibig, na nagpapakita ng iyong biyaya sa aming mga gawa. Naway maging matapang kami tulad ng mga apostol, na naninindigan ng matatag sa pananampalataya sa gitna ng mga pagtutol, na ipinapahayag ang katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, habang tinatahak namin ang aming mga landas, na iniiwasan ang kamangmangan na humahantong sa kalungkutan, at yakapin ang karunungan na nagdudulot ng buhay at kagalakan. Hubugin mo kami ayon sa iyong kalooban at layunin. Amen.